Si Angela Pritchard ay isinilang noong April 14, 1967 sa Dubuque, Iowa, kina Barbara at William Odefie. Isa siya sa 5 magkakapatid sa isang malapit, mapagmahal at nagkakaisang pamilya kung saan ay pinakikinggan ang bawat isa at pinahahalagahan ang bawat anak. Sa murang edad pa lamang, makikita na kay Angela ang likas na pagiging maalaga, isang ugali na naghubog sa buong buhay niya. Lumaki siya na naging isang mapagmahal na ina sa 2 niyang anak na lalaki na sina Joshua at CJ Hancock, at kalaunan na naging isang mapagmahal na lola sa 6 na apo na siyang pinakamalaking ligaya ng kanyang buhay. Inilarawan siya ng kanyang pamilya bilang isang taong maganda sa loob at labas at nabubuhay upang mapasaya ang mga taong nasa paligid niya ayon sa kanyang anak na si CJ. Si Angela ay isang ina na iniingatan pa rin ang mga handmade na dekorasyon sa Christmas tree na ginawa ng kanyang mga anak maraming dekada nang nakalipas dahil pinahahalagahan niya ang bawat alaala at mahalagang sandali. Matapos ang maraming taon na itinuon ng oras at lakas sa kanyang pamilya, natagpuan ni Angela ang kanyang professional calling sa Mississippi Ridge Boarding Kennels. Ibinuhos ni Angela ang kanyang buong puso at sipag sa kanyang trabaho, katulad ng ginagawa niya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Para sa kanya, ang kennel ay hindi lang negosyo, kundi isang lugar ng pag-aalaga. Doon inaalagaan niya ang mga alagang hayop ng mga pamilya na parang sarili niyang mga alaga. Binibigyan ng pagmamahal at atensyon habang wala ang kanilang mga amo. Sa panahong ito ng pagbangon at paghahanap ng bagong direksyon sa buhay, nakilala ni Angela si Christopher Pritchard. Si Chris ay isang batikang electrician sa Bellevue at matagal nang naninirahan doon. Sa unang tingin, tila maaasahan at mabuting kasama si Chris. Ang kapatid ni Angela na si Wendy Buddy at ang asawa nitong si Jim ay matagal nang kilala si Christopher at itinuring siyang mapagkakatiwalaan. Matapos ang halos 2 taon ng pagiging magkarelasyon, nagpakasal sina Angela at Christopher noong March 2019. Ang akala ng lahat ay perpekto na ang kanilang pagsasama. Isang masipag na electrician at isang maalagang tagapamahala ng kennel ay unti-unting nagpakita ng mas madilim na katotohanan. Sa simula, si Christopher ay tila isang taong nasa kanya ng lahat na kailangan ni Angela. Siya ay may stable na income, kilala at iginagalang sa komunidad at mukhang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Namuhay ang mag-asawa na patuloy na pinapatakbo ni Angela ang kennel, habang ipinagpapatuloy naman ni Christopher ang kanyang electrical business. Ngunit malayo ang katotohanan sa ipinapakita nila sa iba. Ayon sa mga record ng korte at testimonya ng mga saksi, may nakaraan si Christopher na dapat sana ay nagbigay na ng babala. Noong November 2019, inaresto siya dahil sa first-degree theft. Sa halip na managot agad, nakalaya siya sa piyansa at ang kaso ay naurong ng 31 beses sa loob ng 4 na taon. Ayon sa kaso na isinampa ng pamilya ni Angela, ang mga paulit-ulit na pag-urong ng kaso ay nagbigay daan para manatiling malaya si Christopher at lalo siyang naging matapang na takutin at saktan si Angela. Ang relasyon na dati ay puno ng pag-asa ay nagsimulang masira noong spring ng 2022. Agad napansin ng kapatid ni Angela na si Wendy ang pagbabago. Ang mga simpleng pagtatalo ay lumalala at naging mas mapanganib. Naging kontrolado, seloso at lalong marahas si Christopher. Pero tulad ng maraming biktima ng domestic violence, natrap si Angela sa isang cycle ng pang-aabuso na napakahirap takasan. Ang babaeng ginugol ang buong buhay sa pag-aalaga sa iba ay ngayon ay nabubuhay na sa takot. Isinulat niya ang kanyang naranasan sa tanging paraang alam niya. Yun ay sa mga sticky notes. Kilala si Angela bilang organisado at maingat sa mga detalye. Ngunit ang mga sticky notes na ito ay hindi tungkol sa mga gawain o listahan ng bibilhin. Ang makukulay na sticky notes ni Angela ay nagsiwalat ng isang madilim na kwento. Naging diary ito na kayang dirananas ng pang-aabuso sa loob ng tahanan. Habang isinusulat ni Angela ang lumalalang galit ni Christopher at ang lumalalim niyang takot, isang sticky note na isinulat ilang sandali bago siya mamatay ang nagpakita kung gaano siya natatakot para sa kanyang buhay. Nakasulat dito ang, "Sa tingin ko kayang gawin ni Chris ang kahit ano. Sinabi niya sa kapatid ko na wala siyang pakialam kahit makulong siya. Naglagay siya ng mga baril sa itaas ng bahay sa 3 magkakaibang kwarto." Hindi ito drama o gawa-gawa lamang. Ito ay desperadong obserbasyon ng isang babaeng alam na nasa panganib ang kanyang buhay.
Natuklasan ni Angela na naglagay si Christopher ng maraming baril sa loob ng kanilang bahay. Isang tahimik pero malinaw na banta na araw-araw niyang kinakaharap. Habang lalo pang nagiging pabago-bago at mapanganib ang kilos ni Christopher, dumating si Angela sa huling hangganan ng kanyang pagtitiis. Sinabi niya sa kanyang kapatid na si Wendy na tapos na ako at ito na, hindi na kami titira sa iisang bahay. Gumawa si Angela ng matapang na desisyon na iwan si Christopher at lumipat sa bahay ni Wendy para sa kanyang kaligtasan. Ngunit kadalasan ang pag-alis sa isang mapang-abusong relasyon ang pinakamapanganib na panahon at hindi siya basta hinayaan ni Christopher na umalis. Ang sumunod ay buwang-buwang pananakot, pagsustok at panghaharas. Sa kabila ng paulit-ulit na paghingi ni Angela ng tulong, nabigo ang sistemang dapat sana ay nagprotekta sa kanya. Noong April 18, 2022, lalo pang lumala ang karahasan kaya tumawag ng pulis ang pamilya ni Angela. Pagdating ng mga pulis, natagpuan nila si Angela na umiiyak, nanginginig at may bakas ng pananakit sa kanyang mukha. Ayon sa body camera footage ng pulis, sinabi ni Angela na sinaktan niya ako tapos pumasok na lang ako sa bahay. Dagdag pa niya na puno ng takot at pagod. Hindi niyo alam ang pinagdadaanan ko araw-araw, kasama siya. Hindi niyo lang alam. Inaresto si Christopher dahil sa domestic violence at naglabas ang korte ng no contact order. Pero ito ay simula pa lamang ng paulit-ulit na pangyayari sa loob ng maraming buwan. Humihingi ng tulong si Angela at nilabag ni Christopher ang mga utos ng korte at nabibigo ang sistema na protektahan siya. Sa mga sumunod na buwan, nakakita si Angela ng mga nakatagong camera sa kanyang bahay at isang tracking device sa kanyang jeep. Malinaw na labag ito sa mga batas ng Iowa laban sa mga pagsustok at paglabag sa privacy. Ngunit nang i-report niya ito sa Bellevue Police Department, wala umanong ginawa aksyon ang mga pulis. Lalong lumala ang pananakot ni Christopher. Noong August 23, 2022, nagpadala siya ng mga banta sa text. 5 araw matapos niyon, sinabi niya kay Angela na sisiraan niya ang negosyo nito. Sa bawat ulat ni Angela sa mga pulis, wala pa ring nangyayari. Noong September 1, 2022, nabigyan si Angela ng temporary restraining order laban kay Christopher. Dapat sana ay proteksyon ito at hadlang para manatili siyang ligtas. Sa halip, paulit-ulit itong nilabag ni Christopher habang tila binabaliwala ng mga otoridad. Ang dapat sanang simpleng pagpapatupad ng batas ay naging malungkot na halimbawa ng pagkabigo ng sistema sa pagprotekta sa mga biktima ng domestic violence. Sa 13 araw matapos mailabas ang restraining order, nakapag-ulat si Angela ng hindi bababa sa 9 na paglabag sa Bellevue Police Department. Paulit-ulit na dumaan si Christopher sa tapat ng bahay niya, kabilang ang 6 na beses sa loob ng 1 oras. Pumunta siya sa trabaho ni Angela at nagputol ng damo na malinaw na isang paraan ng pananakot. Hinarap niya si Angela sa isang gasolinahan, tinitigan lamang siya para takutin. Nang i-report ni Angela na nasira ang kanyang bahay, naboltahan ng mga pinto at pinutol ang mga utility, kinilala ng pulis na paglabag ito sa restraining order, ngunit tumanggi pa rin silang arestuhin si Christopher. Nang kontakin ni Angela ang police chief ng Bellevue na si Dennis Schroeder para i-report ang mga paglabag, tumanggi umano siyang ipatupad ang utos ng korte at pinayuhan si Angela na kumontak na lang ng abogado. Kalaunan, iniugnay ang kawalan ng aksyon ng mga pulis sa personal na relasyon ni Christopher sa ilang pulis. Ayon sa kaso na isinampa ng pamilya ni Angela, may malapit na ugnayan si Christopher sa isa o higit pang pulis sa lungsod at nagbigay siya ng electrical services sa mga pulis ng libre o may malaking discount. Dahil sa mga sinasabing conflict of interest, naniwala si Christopher na maaari niyang labagin ang mga utos ng korte nang walang kaparusahan. Ayon sa demanda, malinaw na ipinakita ng mga pulis kay Christopher na katanggap-tanggap ang kanyang mga ginagawa at hindi siya pananagutin. Noong September 15, 2022, sa wakas ay inaresto si Christopher dahil sa paglabag sa restraining order. Ngunit isang gabi lamang siya nakulong bago pinalaya. Pagkatapos nito, hindi siya sumipot sa mga pagdinig sa korte at hindi rin niya isinuko ang sarili para sa kanyang 6 na araw na sentensya. Dahil dito, naglabas ng warrant of arrest laban kay Christopher noong September 30, 2022. 9 na araw bago mapatay si Angela, nagpadala ng email ang Jackson County Attorney sa Bellevue Police Department na nagsasabing may 24 hours si Christopher para sumuko.
Kung hindi raw siya magpapakita, hihiling sila ng warrant. Ngunit hindi kailanman ipinatupad ang warrant. Sa isang maliit na bayan tulad ng Bellevue, madaling hanapin si Christopher, ngunit walang naghahanap sa kanya. Dahil sa matinding takot, lumipat si Angela sa bahay ng kanyang kapatid na si Wendy. Sinubukan ni Wendy na ibigay ang proteksyong hindi na ibigay ng sistema. Ngunit alam ni Christopher ang mga galaw ni Angela. Alam niya kung saan ito nagtatrabaho at kung kailan ito naroon. Noong gabi na October 7, 2022, ginawa ni Christopher ang kanyang huling paghahanda. Nagmaneho siya papunta sa isang kamalig na pag-aari ng mga kaibigan ng pamilya na sina Lori at Mike Blazer. Ilang milya lamang mula sa Mississippi Ridge Boarding Kennels. Ipinarada niya ang hiniram na puting pickup truck sa loob ng garahe at nag-iwan ng handwritten note na nagsasabing nasa loob ng truck ang susi kung kailangan ninyong ilipat. Babalik ako. Binanggit sa note na nangaso siya, isang palusot para magkaroon siya ng oras na isagawa ang kanyang plano. Mula sa kamalig, naglakad si Christopher sa kagubatan sa gitna ng gabi. Dala ang kanyang 20-gauge shotgun. Kalaunan ipinakita ng mga surveillance camera sa kennel ang sandaling dumating siya at nagsimulang tumahol ang mga aso sa dilim. Ipinaliwanag ni Special Agent Dustin Henningsen ng Iowa Department of Criminal Investigation. Ayon sa kanya, narinig namin ang mga asong tumatahol sa gitna ng gabi. Doon namin napag-alaman na yun ang sandaling dumating siya sa kennel. Kabisado ni Christopher ang lugar. Tinulungan niya noon si Angela sa pagpapatakbo ng negosyo at alam niya kung paano pumasok. Sa loob ng halos 4 na oras naghintay siya sa dilim. Napapalibutan ng mga hayop na mahal ni Angela habang pinaplano ang masamang balak sa kanyang dating asawa pagdating nito sa trabaho. Bandang 7:34 ng umaga noong October 8, 2022, dumating si Angela sa parking lot ng Mississippi Ridge Boarding Kennels. Nakuha ng security cameras ang sandaling bumaba siya ng sasakyan, kinuha ang kanyang mga gamit at naglakad papunta sa loob. Ayon kay Agent Henningsen, habang sinusuri ang video, nakasuot siya ng damit para sa isa na namang normal na araw ng pag-aalaga sa mga asong mahal niya. Makikita siyang bumaba ng sasakyan, kinuha ang kanyang mga gamit at pumasok sa kennel. Si Angela ay may mas mababa sa 6 na minuto na lamang upang mabuhay. Habang nagsisimula siya ng kanyang pang-umagang gawain, lumabas si Christopher mula sa kanyang pinagtataguan, dala ang shotgun. Agad na napagtanto ni Angela ang panganib at sinubukan niya tumawag sa 911. Ang sumunod na tawag ay naging napakahalagang ebidensya para sa mga investigador at nagbigay kay Angela ng pagkakataong banggitin ang taong pumatay sa kanya. Bandang 7:39 at 43 seconds ng umaga, ang Mississippi Ridge Boarding Kennels ay naging isang crime scene. Ang 911 call na nagsimula sa sandaling yon ay naging isa sa pinaka-nakakakilabot na ebidensya sa kaso. Sa tawag, maririnig ang boses ni Angela na puno ng takot at desperasyon habang nakikiusap siya sa kanyang dating mister. Ayon sa kanya, pakiusap, umalis ka na dito. May mga customer akong darating, pakiusap, umalis ka na dito. At sa kanyang huling mga sandali, pinangalanan niya ang lalaking papatay sa kanya. Sinabi niya na pakiusap, umalis ka na dito, Chris. Agad na sumunod ang tunog ng putok ng baril na narinig at naitala sa 911 recording. Ayon sa medical examiner, tinamaan si Angela sa gitna ng dibdib at namatay siya sa loob lamang ng ilang segundo. Sinabi kalaunan ni Agent Henningsen na sa totoo lang, pinakikinggan mo ang mismong huling sandali ng kanyang buhay sa 911 call. Bilang tao, napakahirap pakinggan ang huling sandali ng isang buhay. Ngunit ang huling salitang binitawan ni Angela ay Chris, ang naging susi sa buong kaso. Yun ang huli niyang sinabi at yun din ang unang mahalagang pahiwatig para matukoy ng mga investigador kung sinong pumatay sa kanya. Matapos barilin si Angela, kinuha ni Christopher ang cellphone niya at tumakas mula sa lugar. Iniwan niya isang babae na ginugulang buong buhay sa pag-aalaga sa iba. Ngayon ay nakahandusay at patay sa gitna ng mga hayop na mahal at pinoprotektahan niya. Nang dumating ang mga otoridad sa Mississippi Ridge Boarding Kennels, malinaw ang nakita nilang eksena. Patay si Angela dahil sa tama ng baril sa dibdib. Napapalibutan ng mga asong saksi sa nakakakilabot na krimen. Dose-dosen ng investigador mula sa 6 na magkakaibang ehensya ng mga pulis ang dumating sa lugar, habang nakabukas ang kanilang body cameras para idokumentong bawat detalye.
Dahil maliit lamang ang Bellevue Police Department, hiniling nila ng State Police ang manguna sa investigasyon. Pinamunuan ni na Special Agent Ryan Kedley at Dustin Henningsen mula sa Iowa Department of Criminal Investigation ang kaso. Bagamat sigurado na ang pamilya ni Angela na si Christopher ang may sala, kailangan pa ring bumuo ng matibay at kompletong ebidensya ang mga investigador. Ang 911 call ang unang mahalagang ebidensya, pero hindi yun sapat. Sinuri nila ang mga surveillance video mula sa kennel at sa mga kalapit na lugar. Doon nakita ang kompletong timeline at napatunayan na matagal na naghihintay si Christopher bago umatake. Ayon kay Agent Kedley, malinaw nang umatake isang taong kilalang kilala siya. Ang mag-iingat na pagplano at kaalaman sa araw-araw na gawain ni Angela ay direktang nagturo sa kanyang dating asawa. Samantala nagsimula na ang malawakang paghahanap kay Christopher. Matapos ang pagbaril, tumakas siya papunta sa mga liblib na lugar ng Iowa. Ang sumunod na manhunt ay kinabibilangan ng mga daang pulis na nagsuyod sa mga bukirin, kagubatan at mga komunidad. Gaya ng sinabi ng mga otoridad, may isang tumatakas na kriminal na malaya pa. Posibleng armado pa ayon kay Agent Kedley. Mabibigat na armadong pulis ang nag-house to house at naghanap sa mga kamalig. Sinusuyod ang lugar para mahanap ang lalaking kakapatay lamang ng isang tao. Ngunit dahil sa maingat na planong rota ng pagtakas ni Christopher, nagkaroon siya ng pansamantalang advantage. Ang pag-unlad sa kaso ay nagmula sa hindi inaasahang pinanggalingan. Sina Lori at Mike Blazer, ang mag-asawang may-ari ng kamalig na ginamit ni Christopher para itago ang sasakyang gagamitin niya sa pagtakas. Ang tawag ng mga Blazer ang nagbigay ng mahalagang impormasyon sa mga investigador tungkol sa lokasyon at plano ni Christopher. Ang handwritten note ay naging mahalagang ebidensya na planadong krimen. Pagkatapos ng 16 hours na pagtakas, napalibutan at naaresto si Christopher sa madaling araw ng October 9, 2022. Nang matagpuan siya ng mga pulis, dala pa rin niyang baril na ginamit sa pagpatay. Ang unang sinabi niya ng maaresto ay lalo pang nagpatibay sa kaso laban sa kanya. Sa kanyang pag-aresto at interogasyon, sinubukan muna niyang sabihin na aksidente ang pamamaril. Pero paulit-ulit na nagbabago ang kwento niya at mabilis itong nakita ng mga investigador. Sa mga panayam ng pulis, sinabi ni Christopher na ang baril daw ay nakasandal sa cabinet. Kukunin niya sana ang isang backpack nang matumba ito at pumutok ang baril kaya tinamaan si Angela. Pero ibang kwento ang sinasabi ng ebidensya. Sa paglilitis, isang medical examiner galing sa state ng Iowa ang nagpatotoo na ang daan ng bala ay pababa, ibig sabihin hawak ni Christopher ang baril at nakatayo siya nang pumutok ito. Ang pahayag ni Christopher na sa braso lang daw tinamaan si Angela ay hindi rin totoo. Ayon sa medical examiner, tinamaan si Angela mismo sa gitna ng dibdib at namatay siya sa loob lamang ng ilang segundo. Nang harapin siya ng malakas at malinaw na ebidensya, umamin si Christopher na siyang bumaril pero iginigiit pa rin niyang aksidente yon. Siya ay kinasuhan ng first-degree murder at robbery. Nagsimula ang paglilitis noong February 5, 2024 sa Jackson County Courthouse sa Maquoketa. Ipinakita ng prosekusyon ang malakas na kaso, kabilang ang nakakakilabot na 911 call, footage mula sa CCTV, ebidensya ng bala at testimonya ng pamilya ni Angela tungkol sa buwan-buwang pang-aabuso. Nagpatotoo rin ang kapatid ni Angela na si Wendy tungkol sa mga sticky notes at diary na nagsulat ng takot ni Angela. Narinig din ng hurado ang tungkol sa paulit-ulit na paglabag ni Christopher sa mga utos ng korte at ang kabiguan ng mga pulis na ipatupad ang restraining order at arrest warrant. Pagkatapos ng 4 na araw ng testimonya, ibinigay ang kaso sa hurado. Noong February 13, 2024, ibinalik ng hurado ang kanilang desisyon. Napatunayang guilty si Christopher sa first-degree murder at robbery. Noong March 22, 2024, hinatulan si Christopher ng habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol ayon sa batas ng Iowa para sa first-degree murder. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa.
Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!